Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, inggit na inggit ang pinakapunong saserdote at ang mga kasamahan niya na kaanib na sekta ng mga Saduseyo, kaya't kumilos sila. Dinakip nila ang mga apostol at ibinilanggo. Ngunit kinagabihay, binuksan ng anghel ng Panginoon ang bilangguan at inilabas ang mga apostol. Sinabi nito sa kanila, "Pumaroon kayo sa templo at mangaral tungkol sa bagong pamumuhay na ito." Sumunod naman ang mga apostol, kaya't nang magbubukang liwayway, pumasok sila sa templo at nagturo. Nang dumating ang pinakapunong saserdote at ang mga kasama niya, tinawag nila ang lahat ng matatanda ng Israel sa pulong ng buong Sanhedrin. Ipinakuha nila sa bilangguan ang mga apostol. Ngunit pagdating doon ng mga bantay, wala na ang mga iyon. Kaya't nagbalik sila sa Sanhedrin at ganito ang ulat. "Nakita po namin na nakasusing mabuti ang bilangguan at nakatayo ang mga bantay. Ngunit nang buksan namin, wala kaming nakitang tao sa loob. Nabahala ang mga punong saserdote at ang mga kapitan ng mga bantay sa templo nang marinig ito, at di nila maubos maisip kung ano ang nangyari sa mga apostol. Ngunit may dumating at nagbalita sa kanila, ang mga lalaking ikinulong ninyo ay naroon sa templo at nagtuturo sa mga tao. Kaya't ang kapitan ay pumunta sa templo kasama ang kanyang mga tauhan. Isinama nila ang mga apostol, ngunit hindi gumagamit ng dahas dahil sa pangambang sila'y batuhin ng mga tao." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Naging kilala na ang mga apostol sa Jerusalem. Marami silang napapagaling at palagi silang nangangaral. Kaya dumadami ang mga naniniwala kay Jesus. Malakas ang kapangyarihan na lumalabas sa kanila. Ang matatamaan lamang ng anino ni Pedro ay gumagaling. At lalong nagalit ang mga matatanda ng bayan, ang mga punong pare ng mga Hudyo at ang mga Saduseyo. Kaya ang mga apostol ay pinahuli at pinabilanggo para husgahan ng Sanhedrin, ang pinakamataas na kapulungan ng mga Hudyo sa kinabukasan. Ngunit nung gabing iyon, binuksan ng anghel ng Diyos ang bilangguan at pinalabas sila, hindi upang tumakas, kundi upang makapagpahayag kinabukasan sa tabi ng templo. Hindi kaligtasan ng mga apostol ang kanilang concern, kundi ang paglaganap ng balita tungkol kay Jesus. Pagdating ng umaga, nung pinatawag na ang mga Sanhedrin, ang mga bilanggo, hindi sila nakita sa bilangguan. Nagtaka silang lahat kasi nakakandado naman ang mga pintuan at nandun naman ang mga bantay sa kanilang pwesto. Pero wala ang mga bilanggo. Nung mabalitaan na nandoon nagpapahayag ang mga apostol sa lungsod, pinakiusapan ng mga kawal ang mga apostol na sumama sa kanila. Hindi nila magamitan ng dahas kasi natatakot sila sa mga tao. Magkaiba ang paningin ng mga tao sa mga bagong aral na ito kaysa kanilang mga leaders. Hinahangaan ng ang mga apostol ng mga tao
pero pinagbibintangan naman sila ng mga leaders. Hindi mapatahimik at mapigilan ang mga apostol na magpahayag tungkol kay Jesus na pinatay at muling nabuhay. At nakita natin na tinutulungan din sila ng langit sa kanilang misyon. Binibigyan sila ng kapangyarihan na magpagaling at pinalalaya sila ng anghel sa bilangguan. At ang lahat ng pagkakataon ay ginagamit nila upang ipakilala si Jesus. Hindi sila natatakot sa kanilang safety. Nagkaroon na sila ng misyon sa buhay. Sana ganito din tayo. Ginugunita natin ang unang binyag ng mga Pilipino noong 1521. Kasama dito na nabinyagan ay si Reynang Juana, Haring Carlos at mga 500 na mga tauhan sa Sugbo. Ang binyag ay hindi lang ang pagtanggap ng kapayapaan at ng pananampalataya. Ito'y pangtanggap din ng misyon na ang pananampalataya ay palawakin. Kung talagang nakatagpo natin si Jesus, hindi tayo maaring manahimik tungkol sa Kanya. Kaya nga ang paksa natin noong Year of the Mission noong 2021 ay gifted to give. Ang biyaya ay hindi lang para sa atin. Hinihikayat din tayo na ibahagi ito tulad ng mga apostol. Huwag tayong manahimik tungkol kay Jesus. Binabantayan mo at ginagabayan mo, Panginoon, ang iyong mga anak. Ang mga tumatanggap ng binyag. Bigyan mo po kami ng lakas ng loob na hindi magsawa na ipahayag ka sa lahat. Alam namin na hindi mo kami pababayaan. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.